Matutunghayan sa aklat ng Marcos chapter 9 verse 30 to 37. Ako po'y babasa sa Tagalog version. Sabi niya dito sa verse 30, umalis sila sa lugar na yon at dumaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao na naroon siya. Dahil tinuturuan niya ang mga tagasunod niya, sinabi niya sa kanila, ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin. Papatayin nila ako, ngunit muli akong mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang sinasabi niya at natakot naman silang nagtanong sa kanya. Verse 33, dumating sila sa Capernaum at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan? Hindi sila sumagot dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya umupo si Jesus at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, ang sinuman sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat. Kumuha si Jesus ng isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanila. Verse 37. Ang sinumang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan niyang salita. Kayo po'y yumukot manalangin. Hallelujah. Panginoong Yesus, nihayag na o God ang iyong salita na aming pagnilay-nilayan kayong hapon. Panginoon, tunay nga po o Diyos na napakabuti, napakaganda, napakasarap, Panginoon, basahin ang iyong salita. Kaya sa oras pong ito o Diyos, dalangin po namin Panginoon na bigyan po kami ng malawak na pagkaintindi, malawak na pangunawa kung anuman, Panginoon, ang nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, nandito ako, O Diyos, sa iyong harapan, humihingi ng iyong gabay at patnubay, Lord God, sapagkat inaamin ko, Panginoon, na hindi ko po kayang tumayo sa harapan ng aking mga kapatid. Liban lamang, Panginoon, kung ako iyong sasamahan. Itago mo ako, Panginoon, sa likuran ng iyong krus. Huwag mong hayaan, Panginoon, na makita nila ang aking kahinaan. Bagkus, Lord God, ang makita nila ang iyong kalawalhatian, ang iyong kadakilaan. At siya, Panginoon, ang maitanghal sa aming kalagitnaan sa oras pong ito. Maraming salamat po. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo din maato po, mga kapatid. Thank you. So, ang ating pag-aralan ngayon, mga kapatid, ay linagyan ko ng pamagat na the way to greatness. Amen. So ito po ay ang ating talata na binasa ay hahatiin po natin ng 3. Amen. Una, sa ating outline, desiring the wrong kinds of greatness. Makikita niyan sa verse 33 to 34. Number 2, true greatness is servanthood. Sa verse 35. Sa pangatlo po, true greatness is willing to be numbered with the least. Makikita po natin sa verse 36 to 37. Amen. So, Jesus teaching about the greatness. Amen po mga kapatid. Christian to be like Jesus. Amen. Yun po yung dinadalangin po natin. At the same time, to be like Jesus means follow Him. Amen. Amen. Kung saan siya dumaan. Amen po mga kapatid. Amen. Kung saan siya nagtungo, at sa mga inawit natin kanina talagang, ito po ay talagang related. Doon po sa kay Jesus ay nanatiling malapit sa kanyang krus. Meaning, hindi ibig sabihin mga kapatid, hindi pisikal na krus, kundi sa mensahe ng Ebanghelyo. Amen po mga kapatid. Manatiling nakatatak sa atin ang katotohanan. Itong Kristong ito ay hindi Kristong umupo sa trono agad. Amen. Kundi dumaan papunta sa krus at doon po tayo pupunta sa kwento natin kay Mark.
Kasi bumabalik na tayo sa ating series, mga kapatid. Kaya sinabi ko kanina, nagpadala ng ating Panginoon ng ibang mensahero para makatikim naman tayo ng ibang putahe. Hindi puro lechon, hindi puro steak, kaya yung mga gusto nyong pagkain, hindi lang ganon. Pero mas masarap ang lagi natin kinakain. Sapagkat ang salita ng Diyos ay talagang nakakabusog spiritually. Amen? Amen. So sa Mark chapter 9, verse 30 to 32, patungkol sa pagbanggit ni Kristo sa kanyang kamatayan. Amen. Sabi sa verse 31, dahil tinuturuan niya ang mga tagasunod niya, sinabi niya sa kanila, ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin. Papatayin nila ako, ngunit muli akong mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan, sabi sa verse 32, ngunit hindi nila naunawaan ang sinasabi niya at natakot naman silang magtanong sa kanya. So, binanggit niya sa kanila, ngunit yung mga disipulo ay tumahimik kasi natakot sila sa implikasyon ng kanyang kamatayan. Natatakot sila. O natakot sila baka mangyari ulit yung nangyari kay Apostol Pedro. Maalala nyo mga kapatid, nung siya ay subukan sawayin si Pedro, si Jesus, sabi niya, lumayo ka Satanas, lumayo ka sa akin, hindi kalooban ng Diyos ang inyong kagustuhan. Siyempre, sino ba naman sa atin ang gustong matawag na Satanas? Ayaw natin, di ba? Kaya tumahimik lang sila, marahil yun yung maging dahilan. Amen. At ngayon, pupunta tayo doon, palapit na tayo doon sa kamatayan ni Kristo. Bagay na ayaw ng mga disipulong mangyari, or bagay na wala sa isip ng mga disipulo. Kasi para sa kanila, ang iniisip nilang way ng pupuntahan ni Kristo ay isang trono, isang palasyo. Yun yung nasa isip nila. Kasi nakilala nila na itong Jesus na ito, siya yung Mesaya. Amen. Siya yung pinangakong Mesaya. So siya inaantay at ang nasa isip nila, ang diretsong tinahak ni Kristo ay papunta sa isang magarbot, malaking trono at malaking palasyo. Sino ang ayaw sumunod nun? Sumunod ka na, amen. Sumunod ka na, pupunta ito sa palasyo. Pupunta sa lugar ng kayamanan, ng kapangyarihan. Pupunta sa lugar ng impluensya. Yun yung nasa isip ng mga disipulo. Pero paulit-ulit na binabanggit ni Kristo na hindi siya doon pupunta. Iba yung tinatahak niyang daan. Ang isip nila pataas, ang isip ng Diyos, ang isip ni Kristo pababa. Papunta sa kamatayan. Amen. At ito nga po yung naging pag-uusap nila. Ang pinag-uusapan po nila ay patungkol sa greatness, patungkol sa pagiging dakila. At ito yung pinag-uusapan nila kung papansinin niyo po mga kapatid sa verse 33. Dumating sila sa Capernaum at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan? So imagine mo mga kapatid, habang nagbibiyahe yung mga disipulo, galing sila sa ministry. Kasi nag-iikot-ikot sila sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang mga city, bayan, para lang magturo ng salita ng Diyos. Amen. Nag-iikot-ikot sila. Along the way, ito ang pinag-uusapan nila patungkol kung sino ang pinakadakila. At isa pong sinabi dito, ang greatness, ang kadakilaan ay salitang hindi nawawala sa puso ng tao. Ang maging dakila, hindi yan nawawala sa ating mga bokabularyo, mga kapatid. We want to be great. We want to conquer. We want to be victorious and successful. Lahat po tayo gusto natin yan. Amen po. Lahat po tayo gusto natin yan. Kahit papalitan natin minsan ng word na blessing ng Panginoon. Kasi success, blessing ng Panginoon. Kasi victory. Kasi pinapalitan natin ng acceptable spiritual word.
Pero ang katotohanan, yon ay greatness. Amen. Greatness pa rin yun. So we want to be great. Gusto natin maging mahalaga. Gusto natin mapansin. Gusto natin magkaroon ng pangalan or legasiya. We want to leave a legacy. Anong legacy ang iiwanan mo? Anong legacy gusto mong iwanan nang gusto mong maalala ka nila ng mga taong kapag ikaw ay pumanaw na? Ano ba? Mga kapatid, dapat po gumawa tayo ng mabuti. Huwag po tayong magsawang gumawa ng maganda at mabubuting bagay. Amen? Mas maganda na maalala ka ng anak mo na ikaw ang kanyang mami ay matapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaysa sa maalala ng anak mo na ang mami niya ay hindi naging tapat kay daddy. Amen. Napakapangit na legacy yung maalala. Dapat ayun ang maalala nila sa'yo. Pagpanaw natin dito sa mundong ating ginagalawan. Na ang nanay nila, wow, matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Dapat yun yan ang legacy po natin. At sa Mark chapter 9, hindi po inilantad ni Jesus yung desire for greatness. Desire na mapansin ng mga tao, maging mahalaga sa tao. Hindi niya inilantad yung desire na yan sa mga Pariseo o sa mga crowded people. Ito ay inilantad niya sa kanyang mga sariling alagad. Amen. Yung mga taong kasama niya araw-araw. Yung mga taong nakakita ng kanyang himala. Yung mga taong nakikinig sa kanyang turo. Yung mga taong sila mismo nakaranas ng miracle. Sa kanila niya sinabi. Sa kanila nilantad. Kasi yung mga disipulo, mga kapatid, nagpapalayas sila ng demonyo. Lumayas yung demonyo. Amen? Sabi nila, Lord, alam mo ba noong sinugo mo kami sa mga lugar-lugar, sa mga bayan-bayan, sa mga barangay, sa mga baryo-baryo, tagdadalawa, marami kaming ipinag-pray, gumaling silang lahat. Meron kaming pinalayas sa mga masamang espiritu, lumayas silang lahat. Sa ibang account, sa account ni Luke, sabi niya, lahat ng mga sandong at yung mga masamang espiritu, sila po ay lumuluhod sa amin. Yun ang mga sinasabi ng mga disipulo. Mga kapatid, hallelujah, at sa kanila tinuro ni Jesus. Tinuro din niya ito sa kasama sa kanyang mga tinuruan sina Pedro, si Juan at Santiago na nakakita ng transfiguration ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon sila ng experience na hindi na-experience ng iba. Sila lang ang naka-experience noon. Exclusive experience with Jesus. Ang na-experience nila Pedro, mga kapatid. So marahil, ito ang nag-udyok sa kanila kung sino ang pinakadakila. Sino ang pinaka-powerful. Sino ang pinaka-importante. Siyempre, pinagtatalunan nila, mga kapatid. Sabi ng iba, huwag ka. Ako, marami na akong napalayas na demonyo. Huwag ka. Lahat na pinag-pray ko gumaling. Sasabihin naman ng iba, huwag ka. Nakita mo ba ang transfiguration ng ating Panginoon Jesucristo? Ako nakita ko. Yun ang pinagtatalunan nila. Kasi yung mga iba, nakita nila yung transfiguration ni Jesus, yung iba hindi. Kaya pinagpipilitan nila, sino ang pinakadakila sa atin? Yun ang nag-udyok sa kanila, mga kapatid. Kung bakit sila nagtatanong-tanungan, nag-questionan kung bakit sino ang pwedeng iluklok, mga kapatid. So, ito yung itinuro ni Jesus Christ sa kanila patungkol sa greatness. Sa background na yon, at alam nyo po, hindi po ito advice or instruction to be humble. Ito po ay klarong rebuke sa mataas na puso na naghahanap ng kadakilaang mga disipulo. Ito ay rebuke na binibigkas ni Jesus o binabanggit ni Jesus Christ nung siya'y papunta patungo sa krus. At mas lalong nagiging mabigat po yun, mga kapatid, kasi nirebuke ni Jesus Christ ang kanyang mga disipulo na nag-iisip ng pagiging sikat, ng pagiging mataas,
at ng pagiging influential habang siya ay kanyang isip papunta sa kamatayan. Ang bigat nun, mga kapatid. Kung kanilang master papunta sa kamatayan, tapos yung mga disipulo, yung mga sumusunod sa kanya, iniisip ang kanilang kasikatan. Taliwas kung paano mag-isip ang disipulo ni Kristo at si Kristo. At yan po ang gustong sasabihin ni Mark sa atin dito sa Mark chapter 9 verse 33 to 37. Intro pa lang yun, mga kapatid. Amen. So, dito dinefine ni Jesus Christ yung totoong kadakilaan ng sa kingdom of God. At binasa natin kanina, nabanggit niya na kanina na ang kadakilaan sa kingdom of God is servanthood and humility. And with that, mga kapatid, i-divide natin ang message ngayong umaga, ngayong hapon, ng tatlo. At makikita natin kanina, dito sa verse 33-34. Ano yung una? Desiring the wrong kinds of greatness. Yan ang una po natin. Nagnanais ng maling ori ng kadakilaan. Ako po ngayong umaga, ngayong hapon, ako po humihingi ng kaumanhin po sa inyo. Talaga, tayo po ay mag-overtime. Alam niyo kung bakit late po tayo nagsimula. Amen? Kaya, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. At ako po ay naniniwala na ako'y inyong tinatawad na. Amen. Amen. Amen po. So, sa verse 73, dumating sila sa Capernaum at nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan? So, dumating sila Jesus, kasama ang kanyang mga lagad sa Capernaum. Dumating na sila doon. Posible, sa bahay nila Pedro. Doon sila nag-stay at doon na sila tinanong ni Jesus Christ, ano ang pinagtatalunan niyo doon? At kung makikita niyo, mga kapatid, ito yung trend sa Biblia. Even if you go back to the Genesis, Book of Genesis chapter 3, ang Diyos nagtatanong siya hindi dahil hindi niya alam ang bagay. Ang Diyos nagtatanong hindi dahil gusto niyang malaman na para bang wala siyang idea what's going on. Ang Diyos nagtatanong siya to expose what's going on na alam na niya. Marahil yung mga tao na kanyang tinatanong ay hindi alam or ayaw nilang alamin. So, ang ginawa ni Kristo, nagtanong siya to expose ang kanilang puso. Hindi para kumuha ng impormasyon kasi alam niya na ang sagot. Ito ay para ilantad ang kanilang puso. At kung papansinin niyo, mga kapatid, ang reaksyon ng mga lagad nung tinanong sila ni Jesus Christ, imagine, nagde-debate sila. Mainit yung debate nila. Parang sabi nga ng ibang church, parang nanalo na si Pedro kasi siya daw ang leader. Kasi siya daw ang mga namumuno sa kanila. Pero nung tinanong sila ni Jesus, tameme silang lahat. Amen, hindi sila nakapagsalita. Tahimik silang lahat, sabi sa verse 34. Hindi sila sumagot dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. So medyo nakakainis na medyo committee itong mga disipulo. You see, you understand kung bakit ito ang pinagtatalunan ito. Kasi po, yung mga disipulo ay mga ordinaryong tao. Amen. Hindi sila yung mga sikat na tao. Sila yung mga ordinary men. Sila yung mangingisda. Meron isang kinamumuhian na tax collector. Alam niyo kung sino yun? Si Levi. Si Matthew. Matthew din ang pangalan niya, si Levi. Meron din mga NPA. Meron pala mga NPA na noon. Si Judas Iscariote. Si Judas, mga kapatid, siya po ay isang makabayan. Amen. That's NPA, revolutionary siya. Mga tanong, mga kapatid, mga taong ordinary, sa pang-araw-araw sila yung mga taong hindi pinapansin kapag may okasyon, hindi sila yung VIP. These are ordinary people. Amen. Amen.
Minsan nga sila pa yung mga taong hindi iniimbitahan kasi wala naman silang daing. Wala silang i-contribute. These are the kinds of people na kasakasama ni Jesus. And these are the kind of people na nakarecognize na ang kasama nila ay ang Messiah. Sila ang nakarecognize. Amen. Imagine na mga kapatid, from ordinary, meron na silang chance na maging extraordinary. From the ordinary, hindi ka pansin-pansin, hindi sikat, hindi binigyan ng pagkakataon magsalita sa pulpito, sa mga gathering, sa mga barangay, sa mga city nila. Nagkaroon na sila ng pag-asa na makaupo sa trono. Magkaroon na sila ng pag-asa na maging kabinete kung sinong opisyal. Kasi kasama nila ang Messiah. Amen. Ang darating na magiging hari at kung sila'y kasama nila ang darating na magiging hari, of course naman mga kapatid, magkakaroon sila ng posisyon sa kabinete. Amen. Kung mapapansin nyo mga kapatid, sa politics po natin sa Pilipinas, kung sino yung taong nagdo-donate, kung sino yung tao na nangungumpanya sa isang opisyal, pag nanalo yon, pagdating ng panahon, mayroon siyang posisyon sa gobyerno. Kaya ang sipag ng mga tauhan nila na ikampanya yung isang kandidato para lang pag nakaupo, pwesto na siya, makaupo na siya, yung mga tumulong sa kampanya, yung mga nag-donate, yung mga nagsakripisyo para siya po ay kampanya, pag nanalo yung kanilang kinukumpanyang opisyal, meron din silang pwesto pagdating ng araw. Amen mga kapatid. Amen. 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 So, at ganun din mga kapatid ang posisyon ng mga disipulo. Ito na yung chance nila na maging great, maging kilala, maging influential. Ito na nakita nila na pagkakataon, inisip nila kasi gaya ng nabanggit natin kanina, ng Messiah ay papunta sa isang trono, isang palasyo. At para sa kanila mga kapatid, ang greatness sa isip ng mga disipulo ay, ang greatness ay pamumuno. Ikaw ang taong pinaglilingkuran. Ikaw yung taong may kapangyarihang umatol. Ikaw yung taong binibigyan lagi ng papuri at atensyon. Pero pansinin niyo mga kapatid, yung timing kung kailan nila pinag-uusapan to. Kung babalikan natin yung verse 31 to 32, may title dyan, binanggit ni Jesus ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. So itong pag-uusapan nila ay pagkatapos ang pag-uusap nila patungkol sa kung sinong pinakadakila. Amen. Ay pinag-uusapan nila pagkatapos na banggitin ni Jesus ang darating na kanyang kahihiyan. Ipapahiya si Jesus Christ. I-crucify siya. Malinaw na sinabi siya sa kanila mga kapatid na ang tungkol sa rejection ng kanyang mararanasan, tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kumbaga, ganito yung pangyayari mga kapatid. Si Jesus, pababa, yung mga disipulo, pataas. At nirebuke sila ni Jesus Christ doon. Sinalubong sila ni Jesus Christ doon sa kanilang desire pataas. Habang abalang-abala sila sa pag-akyat papunta sa greatness, si Jesus Christ papunta sa kahihiyan. Sabi ni John MacArthur sa kanyang komentary, sabi niya dito, habang ang kanyang mga alagad, si Jesus Christ ay nagsasalita patungkol sa kanyang humiliation. Amen. Yung mga disciples naman, nagsasalita patungkol sa kanilang exaltation. Si Jesus Christ, ang sinabi niya patungkol sa kanyang kamatayan at patungkol sa kanyang kahihiyan. Ang pinag-uusapan naman ng mga disipulo, yung kanilang posisyon sa gobyerno, yung kanilang kasikatan. Alam niyo po, hindi po simpleng misunderstanding
ng kung anong sabihin ng Messiah. Part yon ng dinidesire nila. Ang greatness because hindi nila naiintindihan. It means for Jesus to be the Messiah, pero may halong pride, may halong desire for greatness, yung kanilang misunderstanding. Amen. Amen. At kung magiging tapat po tayo, kung magiging honest po tayo mga kapatid, pamilyar tayo sa mga bagay na ito kasi nangyayari ito. Amen. Amen. Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng konting spiritual experience na hindi pa na-experience ng iba. Nangyayari yan mga kapatid kapag nag-devotion ka at meron kang unusual na hindi pa nakita ng iba at talagang magkakaroon ka ng mataas na pagtingin sa iyong sarili. Kapag galing ka sa conference, galing ka sa training, galing ka sa seminar, kapag nagkaroon ka ng bagong ministry role, kapag nagkaroon ka ng konting kaalaman sa theology, sa doctrine, kapatid, beke naman. Beke naman. Mga kapatid, hindi po masama yung mga bagay na yon. Gusto natin yon, lahat gusto natin yan. Gusto natin na ma-encounter ang Panginoon. Sana all. Amen. Amen. If you go back to sa letter ni Peter mga kapatid, doon niya palang binanggit yung kwento, yung experience nila na nakita nila si Jesus Christ na nagniningning. Makita mo si Moises, makita mo si Elijah, talaga pag may ganong experience, sana all. Amen. 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 Sana all. Maganda po yung mga experience ngayon mga kapatid. Pero, maganda yung lahat. Pero, maari silang maging instrumento upang ang ating puso ay mapuno ng pagmamataas. Amen. O mataas ang pagtingin sa sarili at madalas ganun yung nangyayari, mga kapatid. Nagkaroon ng tinatawag na toxic attitude. Sabihin na holier than thou, mas banal kaysa sa'yo, mas matuwid kaysa sa'yo, mas spiritual kaysa sa'yo. Magkakaroon ng konting experience, konting knowledge, nagsisimula na tayong mag-compare. Amen. Magsisimula tayong mag-ranking. Mag-isip na mas lamang ako kaysa sa iba. Contrary sa espiritu ng isang taong tapat na sumusunod kay Kristo. Alam niyo ba, si Apostol Pablo mga kapatid, siya ay sumusunod kay Jesus Christ. Pero every now and then, dahil compared naman talaga sa mga apostol, si Apostol Pablo, may degree po siya. Kasi siya po ay nakapag-seminary siya. At ang kanyang teacher ay hindi basta-basta. Amen. Isang kilalang teacher sa Israel. Alam niyo kung sino yon? Si Gamaliel. Kumbaga, mataas yung pinag-aralan ni Apostol Pablo. Pero sabi niya, kung i-compare ko yung sarili ko sa mga disipulo, wala, pipitsogin ako. Nasa buntot pa rin ako. Mababa ako, nasa dulo ako. All the more na bumababa yung tingin niya sa kanyang sarili. All the more na tumataas at tumataas yung tingin niya sa ginawa ni Kristo para sa kanya. Hindi dahil nag-acting siya na maging humble, hindi dahil gusto niyang i-project yung kanyang sarili bilang humble, kundi dahil ito yung nangyayari sa kanya na habang lumalapit siya kay Jesus, dahil alam niya na namatay si Kristo. Alam niya, Apostol Pablo. Ang problema siguro sa mga disipulo mga kapatid, hindi pa nila alam, hindi pa nila na-witness yung kamatayan ni Kristo. Hindi pa nila nakita. Si Apostol Pablo is looking back. Kasi itong Jesus Christ na kanyang sinusundan, namatay sa krus. Mga kapatid. Amen. Yung mga disipulo, wala pang pangyayaring ganon. Pero si Apostol Pablo, alam niyang namatay si Kristo, napunta sa krus
or itong sinusundan niyang Kristo ay all the more naging dahilan sa kanyang magiging mababa at mas lumiit yung tingin niya sa kanyang sarili. Dapat ganun po tayo mga kapatid. Amen. Nagkaroon lang po tayo ng konting kaalaman. Yung ulo po natin halos hindi nakakasa sa pintuan. Huwag po tayong magmataas, magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, itong sinusundan ni Apostol Pablo ay talagang na-witness niya kung paano siya namatay. At mas lumaki yung appreciation niya sa biyaya ng Diyos through Jesus Christ sa pamamagitan sa Kanya. Alam niyo po, yung tanong ni Jesus Christ ay simpleng tanong. Amen. Pero ang salita ng Diyos ay naglalantad ang intensyon at ibubunyag ang laman ng puso. Amen. 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 At yon ang ginagawa ng Word of God. Madalas, mga kahiya-hiyang bagay, gaya ng mga disipulo, ilalantad niya yan. Kaya wag kang magpanggap, wag kang magkunwari. Darating at darating, ilalabas yan, ilalantad yan ng ating Panginoon. That's true. So paano natin nananais tayong tayong mga tao o mga Kristiyano, paano natin nananais na mapapangarap na maging dakila kung ang master at tagapagligtas natin ay tinahak ang daan ng kamatayan, ang daan ng kahihiyan at kapakumbabaan. Paano mangyari yun mga kapatid? How selfish we can be for thinking about our own glory when our master is humiliated for us. Alam natin si Jesus Christ ay dumaan sa daan ng kahiyan, ng kamatayan. Pero tayo, iniisip pa rin natin ang ating sariling kadakilaan. Sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, in Mark chapter 7, verse 21 to 24, mula sa puso, sa loob ng tao nang gagaling ang masamang pag-iisip at pag-iimbot ng kapaluluan. Kaya anong kailangan gawin ni Jesus Christ? Nirebuke niya sila, hindi para ipahiya o ruwasakin, kundi para iligtas sila sa direksyon tinatahak nila na nagdudulot lamang sa kanila ng disappointment. Amen. Kasi ang tunay na direction ng na nagbibigay ng buhay is the way of the cross. Amen. Sabi ni Jesus Christ, ang sinuman magsuko ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay hindi mawawalan ng buhay. Amen. Itong mga disipulo, papunta sila doon sa tingin nilang buhay nila. And of course, ang lugar na tinahak nila ay kawalan. Kawalan. So, tinuruan sila ni Jesus Christ, mga kapatid, dito sa verse 35. So, darako na tayo sa ating outline number 2. True greatness, sabi niya dito, true greatness is servanthood. Ang tunay na kadakilaan ay pagiging tagapaglingkod. Hallelujah. Kaya sabi sa verse 35, kaya umupo si Jesus, at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat. Amen. True greatness is servanthood. Hindi sinabi ni Jesus, bawasan nyo ang ambisyon, kundi binago niya ang mismong kahulugan ng greatness. Amen. 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 Sa kaharian ng Diyos, ang greatness ay hindi paakyat, kundi pababa. Hindi niya sinabing mali ang desire nyong maging great. Ang sinabi ni Jesus Christ, mali ang pananaw nyo sa greatness. You are made for greatness. You are created in my image. We are created in the image of God. And it's natural for us for desire to be great. Hindi po mawawala yan sa atin.
Amen. To be important na mapapansin na may nagmamahal sa'yo. May nag-affirm sa atin. Amen. At dapat ang church ay ganon. Dapat ang shalom ay ganon. Amen. 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 Ina-appreciate yung gift ng bawat isa. Yung changes sa buhay ng bawat isa. Yung kabaitan ng bawat isa. Dapat ang church ay ganon. Amen. Kaya ako po ay nable-bless noong holiday po natin. Talagang yung mga nag-aral ng 101, 102, 104 ay talagang ginamit sila ng ating Panginoon. Amen. Talagang ang gagaling nila mag-deliver ng Word of God. Hallelujah. Ako po yung na-bless. Talaga, iba yung impact yung dating mga binitawan nilang salita ng Diyos. Nakaka-bless sila. Very powerful. Amen. Hallelujah. Yung mga message nila. Kaya, congratulations sa mga kapatiran po natin. So, ganun dapat tayo mga kapatid. Instead na atakin mong pababa yung kapatiran, dapat tulungan natin silang iangat. Amen? Amen. Purihin natin sila. Pansinin natin sila. Yakapin natin sila. Kasi sa atin, umiiral sa atin yung inggit. Oh, talaga ah. Talaga nga, kasi mga kapatid, kapag ikaw talagang handang magpasagop, sumunod sa Diyos, ang Diyos, siya ang kikilos sa buhay mo. Amen. Pero kung lagi kang tanggi, puro ka inggit, wala. Lagi kang talunan. Amen, mga kapatid. Sinang ministry nyo, nakalimutan nyo. Amen ministry. So, sa greatness, the desire to be greatness is not bad, mga kapatid. Hindi ko masama. Ang mali, kung saan mo hinahanap yun. Doon magkakaroon ng problema at doon sila itinama ng ating Panginoon. Itinama sila ng Panginoon, Jesucristo, sa verse 35. Kaya umupo si Jesus at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, ang sinumang sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat. Amen. At ang ginawa ni Jesus Christ, umupo siya. Sa kulturang Hudyo, mga kapatid, yung pag-upo, kapag yung mga teacher umupo sila, that's the sign of authority. Amen. Simple, of course, nakaupo, pero dito, ang picture po ng authority. Amen. At dapat bigyan mo ng pansin yun. Umupo si Jesus Christ, tinawag niya ang 12 at sinabi sa kanila, ang sinumang magnanais maging una at dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Okay? You want to be great? You want to be great? Amen. Ayaw nyo. Amen. You want na maging influential? Amen. Talagang ayaw nyo. Ano bang gusto nyo? Ano? Taga-upo? Taga-bukas ng upuan? Yun lang? We want to be Yun ba? in the kingdom of God. You want to be great? Amen. You want na maging influential? Amen. Nakaupo sa position or authority? Amen. Maging alipin ka ng lahat. Amen. Yan ang ayaw nila. Kaya ayaw nila sumagot. Ayaw nila maging alipin sa lahat. Mga ito ay contradiction sa nakasanayan nila at sa kultura nila. Again, hindi sinabi ni Jesus Christ na bawasan ninyo ang ambisyon nyo. Hindi niya sinabi na i-balance ninyo naman ang desire nyo for greatness. Sa halip, binago niya ang kanilang mismong pananaw. Ang kanilang kahulugan on what it means to be great. Amen. Kasi sa kaharian ng Diyos, mga kapatid,
ang kadakilaan ay hindi paakyat kundi pababa. Yes. At ito'y ginawa ni Kristo mismo. Amen. Ginawa niya yan. Amen. You want greatness? That's okay. Pero sabi ni Jesus Christ, you want greatness? You're heading the wrong direction. You're going up. I'm going. The way to greatness is not going up. It's going down. You must go down with me. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen. Papunta sa Jerusalem, papunta sa kamatayan, ang maging una ay dapat maging huli. Sabi ni Kristo, ang maging dakila ay maging alipin. Amen. Kanino? Ang God. Sa lahat. Sa lahat. Amen. Ang paglilingkod ay hindi pinipili kung kanino ka maglingkod. Kasi yung iba, maglingkod ako doon, mayaman. Sigurado, malaki ang bigay. Diba? Yeah. Doon ako mag-kus-kus, sigurado, bibigyan ako ng malaki. Ay, ayaw ko maglingkod doon. Baka ako ba ang hihingian? Ako ba ang uutangan? Ang sinasabi dito, maglingkod ka sa lahat, hindi pinipili, mayaman, gwapo, pangit, maganda. Maglingkod ka. Amen. Amen, paglingkuran natin sa lahat. Amen, mga kapatid. Amen. Ito ay direct contradiction sa kultura, sa religious culture that time. Because ang mga Pharisee, ang mga Sadducees, mahilig sila sa VIP seat. Mahilig sila. Dapat pag may gathering, may naka-reserve na upuan para sa mga Pariseo at mga Sadusyo. Yan ang gusto nilang puntahan. Kapag nag-pray sila, sabi ni Jesus Christ, nag-pray sila doon sa mga avenue, doon sa mga busy street. Kasi doon sila makikita ng mga tao. That's true. Ganyan din tayo minsan. Kung walang nakakita, ayaw mo maglingkod, ayaw mo magpagamit. Pero pag nakakita, hindi ka sinasabihan, pag gusto mo, sa'yo na lahat. Para mapansin lang. Amen. Amen. Hindi sila nag-pray talaga para sa Panginoon, kundi magpakitang tao lang. Yes. Gustong-gusto nila ang nare-recognize. Itong mga Pariseo at Sadusyo, sanay sila sa culture ng flex. 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 Alam niyo yun? Yes. Binabaloktot nila yung mga katuruan. Sanay sila sa culture ng eksena. Laging gusto nilang mayroong eksena para sila ay mapansin. Dito rin mayroon din. Mga KSP. Kulang sa batsin. Kapag hindi mo na napansin, nagtatampo na. Yun, yung sister na yun, yung aser na yun, ngingiti-ngiti, hindi naman nang babati. Hindi naman nang kakamay. Kaya ngayong mga aser, dapat pagpasok pa lang mga tao dyan, ngitian nyo na sila, kamayan nyo na sila. Kasi magtatampo sila dyan. Sigurado magtatampo sila. Yan, tawa ng tawa. Sabi niya, hindi naman nang babati. Amen po mga kapatid. At sabi ni Jesus Christ, hindi yon ang greatness. That's not greatness. And if you follow the gospel according to Mark, ang tunay na greatness, makikita nyo yung kapatid sa simula pa chapter 1 ng Mark. For the gospel according to Mark, ang tunay na greatness ay hindi sa ingay, kundi ang ginawa ng kanan mo, huwag mong ipaalam sa kabila. Working in the secret. Ako yung iba, tayo sa offering. Ako talagang para mahalata lang mapansin. Nakatingin. Hindi, dapat, mga kapatid, kung pagbibigay ay dapat hindi na. Sabi niya, kung ano yung ginawa ng kanan mo, hanggat maaari hindi malaman ng kaliwa mo. Amen. Hindi rin eksena, kundi tunay na paglilingkod.
Amen. Ang tunay na greatness ay hindi rin eksena kundi tunay na paglilingkod. Ang tunay na greatness ay hindi rin papuri ng tao kundi katapatan sa Diyos. Amen. So sa Book of Mark, mga kapatid, kalat yan. Nakikita natin at mas magiging malalim, mas magiging deep yung rebuke sa kanila kasi hindi lang asal ang itinama ng Panginoon sa kanila, kundi ipinakita niya sa kanila kung gaano pa nila na hindi na lubos na unawaan. And what it means for Him to be the Messiah. Hindi nila nagigets at paulit-ulit na binabanggit ni Jesus Christ sa kanila. Binabrush off nila kasi ayaw nila yon kasi para sa kanila, palasyo ang diretso nila. Yun ang alam nila, yun ang gusto nilang pupuntahan. Amen. Amen. Pero binanggit ni Jesus Christ sa kanila na sa cross ang pupuntahan niya, inaalis nila yon. Kasi ayaw na ayaw nila mangyari yon. Again, the question, mga kapatid, na dapat nating harapin, mga kapatid, na sa ating sarili, kasi very real sa mga disciples, very real din sa atin, paano tayo magnanais ng exaltation habang ang sinusundan nating Messiah ay pumili ng daan combination o ang kahihiyan. Understanding who is the mission of Jesus Christ will be a guide for us on what it means to be great. Amen. And the pathway to be great, a servanthood para kay Jesus Christ. Fundamentally is not doing things for others, but a disposition of the heart to serve others. Amen. 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 This is true greatness. Isa pa po na binanggit dito sa verse 36-37. So, darako na tayo sa Number 3. outline number 3. Sabi sa doon. Sige, narinig ko yun. Darako na tayo sa outline number 3. Number 3, true greatness is willing to be numbered with the least. Amen. Ang tunay na kadakilaan ay handang mapabilang sa listahan. Handa ka ba ngayon na mapabilang? Amen. So sa verse 36, kumuha si Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang tulad nito, dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin. So, kumuha siya ng bata. Tinawag niya ang isang maliit na bata. Maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sinumang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. So, alam niyo po, nakakagulat yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi kinuha niya yung bata, inilagay niya sa gitna, at sa kanya kinalong. Pero mga kapatid, noong unang panahon, ang mga bata ay walang social status. Walang kapangyarihan. In fact, hindi siya asset. Siya ay liability. Ang bata. Ang bata kasi gastos. Amen. Atensyon. Imbes na gumawa ka ng ibang bagay. Nagbabantay ka ng bata. Ang bata kahit alagaan mo, kahit pakainin mo, wala siyang maiaalok pabalik sa'yo. Na maging dahilan para ikaw ay magiging great. Wala siyang ibigay sa'yo. Pwede ka niyang bigyan ng kasiyahan, kagalakan. Gaya ng aming mga apo, pag kami pa nag-group chat talagang kahit hindi ka makapatawa, hindi ka
Joy yung joy. Makakatawa, kahit hindi ka nag-angiti, mapapangiti ka sa mga action nila, sa mga sinasabi nila. Ang sarap pala ng may apo. Talaga. Wag muna gusto na. Kayo, asawa muna hanapin nyo. Saka na yung apo. Asawa muna, kapag nag-asawa, siyempre. Amen. Pero maging dakila yung yumaman ka, walang maging kilala sa buong mundo, hindi magagawa ng bata yan. Socially insignificant ang bata. Hindi gaanong mahalaga sa lipunan ang bata. At hindi sinabi ni Jesus Christ na sa specific passage na to na sa Mark na maging inosente tulad ng bata. Hindi yan ang sinasabi niya. Hindi yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi ni Kristo, una, tanggapin mo ang taong hindi mo mapapakinabangan. Amen. Amen. Tanggapin mo ang taong pangit. Hindi, ibig sabihin nun, pangit na word. Hindi yung sinantay yung pangit na word, hindi mapapakinabangan. Tanggapin mo yung taong hindi mo mapakinabangan. So, pero yung ganito ang mangyayari mga kapatid, para makuha yung point ko dito. Halimbawa, tatanggapin kita. Halimbawa si Brother Lloyd. Tatanggapin ko siya pero hindi ko siya kilala. Tatanggapin ko siya para siya po ay magamit ko lang sa ibang tao para makuha ko yung isang tao. Para instrumento ko lang siya. Kahit na wala siyang pakinabang, pero tatanggapin ko siya para magamit ko siya para sa ibang tao, para makakilala sa iba. Parang ganun ang kinupunto ko doon. Kaya, tanggapin mo yung taong walang pakinabang sa'yo, sa tingin mo. Amen. Pero pag tinanggap mo pala yun, pwede mo palang maging instrumento siya para yung tao na hindi mo kilala, kasi pagkakakilala niya, siya pala ang magiging way para makilala mo siya. Amen. So, at sa pamagitan niya, magiging kaibigan ko siya, mas sikat, mas kilalang tao. Parang gano'n, yung mga sikat na tao, kasi hindi ko siya malapitan. Kaya kukuha ako gagamit ako ng tao na kahit walang pakinabang sa tingin ko, pero siya pala ay may connection doon. Makakalapit na ako doon. Kaya tanggapin mo yung mga taong hindi mo mapapakinabangan. So sabi ni Jesus Christ, alam nyo, ang true greatness sa kingdom of God is being one with someone who considered the least. Amen. Sabi ni Jesus Christ, ang tumanggap sa isang batang tulad nito, sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. Ito yung panghuling pangwasak para sila'y maligtas sa kanilang ambisyon for greatness. So pangalawa, ang sukatan ng greatness sa kaharian ay hindi kung sino ang katabi mo, kundi kung sino ang handa mong yakapin kahit wala itong maibibigay sa iyo. Amen. Kasi yung iba, sakalang malapit ang loob niya sa ibang tao kung meron siyang mapapakilap, kung meron siyang makukuha, may bibigay. At dito, naging malinaw lahat kasi mga kapatid, hindi lang nilagay ni Jesus Christ yung bata sa kanilang harapan, ipinakita niya kung ano siya at kung ano ang itinuturing ng ibang tao. Siya itinuring na higit pang mas mababa sa isang bata. Yun ang tingin nila kay Jesus Christ. Itinuring nila ng parang bata na walang kamangwang. Siya'y hamakin! Siya'y itakwil, siya'y huhubaran, siya'y ipinahiya. Itinuring nilang walang halaga itong Kristong ito. At sa cross, mga kapatid, si Jesus Christ ay itinuring na mas mababa pa sa bata. Siya'y kinutya, siya'y binaboy, pinatay upang tayo'y mataas ang ambisyon para sa sarili ay tanggapin ng Diyos. Amen. Amen. So, ang tanong sa kanila, ang tanong sa atin, willing ka ba to be numbered with Jesus? Amen.
Amen. Salamat sa isang nag-amen. Thank you, Lord. Amen. Bakit ayaw niyo magpagalit kay Lord? Ano bang sinadya niyo dito sa balat ng lupa? Tinubos ka niya. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, walang bahid na kasalanan ang pinagtubos na sa iyo. Ano bang igaganti mo roon? Kaya ang tanong, willing ka ba to be numbered with Jesus? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin. Willing ka ba to be numbered with Jesus? This Jesus na hindi pumunta sa palasyo? This Jesus na pumunta sa krus? Willing ka ba na to journey with Him whenever He goes? Amen. And the Bible tells us anong klaseng tao si Kristo, mga kapatid. Kung titignan po natin sa aklat ng Isaiah 53. Ang kanyang lingkod ay lumago sa harapan niya na katulad ng isang tanim na sumipol mula sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahang kadakilaan para maakit tayo sa kanya. Walang anuman sa kanyang itsura para magustuhan natin siya. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at isinawalang bahala. Siya ay walang kagandahan upang bigyan ng atensyon. Walang dating na pwedeng maging dahilan para ikaw ay maging great. Kaya yung mga taong sikat, mga taong influential, hindi sumusunod sa kanya. Kasi wala namang binibigay sa amin ni Jesus. Wala siyang binibigay. Yun ang, kasi nasa kanila na lahat. Kaya hindi na sila umaasak sa Diyos. Mga kapatid, kasi kasi nga wala namang maibibigay si Jesus Christ sa kanila. Kaya willing ka ba to be numbered with Jesus, the follower of Christ? Amen. Amen. The unknown Jesus, the Jesus who is simple and ordinary, the Jesus Christ friends with sinners. That's on the other side. Tingnan naman natin sa ibang side, kapatid. Kasi kung titingnan natin sa kwento ni Jesus Christ, on the other side, itong Jesus Christ na ito, Jesus Christ is the great one. Amen. 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 Tingnan po natin dito sa Mark chapter 10 verse 45. Sapagkat ang anak ng tao naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Sa ibang account, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as Amen. And to give His life a ransom for many, for others, whatever it is. Amen. 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 So, hinamak siya. Yun ang tao na ating, yun ang Diyos na ating sinusundan. Hindi ka maakit para siya ay iyong lapitan. Amen. Amen. Yan po ang Diyos na ating sinasamba. You want to be great? Amen. Maglingkod kayo para sa marami. Amen. Para maging alipin kayo. At si Jesus Christ, ginawa niya po yun. Dumating siya hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. At maglingkod siya sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Siya lang ang great. Amen. Wala nang iba. Kapagkat siya lang ang nag-alay ng kanyang buhay para matubos ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Siya lang ang great. Mga kapatid. Jesus Christ, the great one. Meron pong ginawa si Jesus Christ sa Romans chapter 5 verse 6 to 8. Tapos, tumalon po tayo sa verse 10. Sabi sa verse 8, sapagkat noong tayo'y mahirap pa. In other words, gamitin natin yung mga salitang ginamit ko kanina. Sapagkat nung tayo'y wala pang pakinabang. Amen.
sabi nito, subalit, sabi niya, sapagkat nung tayo'y wala pang pakinabang, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Verse 7, mahirap mangyaring ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may pag-ahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Sabi sa verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. Amen. So noong tayo'y mga kaaway pa ng Diyos, tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. Lahat tayo makasalanan. Amen. Amen. Pero Jesus Christ, the sinless one, can friends with sinner. Amen. Therefore, there's no greater than Him. He is the greatest in the kingdom of God. Wala nang iba. Amen. No one can compare to His greatness. And His greatness is springing from the namatay siya para sa mga makasalanan. Naglingkod siya para sa mga makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan na walang maibibigay pabalik sa kanya. Amen. Ano bang ibabalik po natin sa kanya? Mga kapatid, the way to greatest is to be servant of all. Napakalinaw mga kapatid. Ang pagkahangad na mapansin para tayo maging mahalaga, ang ating pangarap na maging greatness, na hiwalay sa kamatayan ni Kristo, to be great without cross, without dying. Ngunit hindi tayo iiwan ng teksto na wasak lang o rebuke lang. Tayo'y tinatawag ni Jesus Christ na huwag kang mag-stay. Sabi niya, sumunod ka sa akin. There's this way of greatness. Hindi lang para sundan yung aking turo, kundi sundan mo mismo yung aking yapak. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi mo lang papakinggan yung salita na kung ano yung tinahak niyang daan, sundan po natin. Amen. 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 Masakit na kasi lalago ko lang para hindi kayo makumbinsi. Amen mga kapatid. Amen. So, siya ang nagtakda ng tunay na kahulugan ng greatness. Amen? Siya yun. Siya rin ang pumili ng huling pwesto. Hindi VIP seat. Siya na nag-utos ng servanthood. Siya rin ang naging alipin ng lahat. Hanggang kamatayan. So ito yung tanong na dapat nating harapin. Handa ka bang sumunod sa Servant King? Amen. Praise the Lord. Amen kayo ng amen dyan eh. Ngayon, discipleship evangelism, at tingnan ko nga. Tingnan ko nga yung amen natin. So, isang tunay na greatness, hindi mag-akyat sa isang palasyo o isang spiritual experience. Ang tunay na greatness ay paglakad pababa sa likuran ni Jesucristo. Amen. Thank you, sis. Sumunod sa Kanya saan man siya magpunta. Amen? Amen. Yan po ang tunay na greatness. Amen. Okay, conclusion na tayo kasi mayroon pa tayong Lord's Supper. So, sabi na sa Philippians 2:5-8, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant being
made in human likeness. Amen. And verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. In Luke 14:11, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Amen. If we decide to be great in the kingdom of God, let us humbly serve one another and those in the world. Amen.